advise the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Good afternoon. Yeah, bumalik po kami at ngayon, special day because we have the sponsor as well as the author of this kapatiran. The producer The himself. producer himself, Jojo. Well, this is Cari Lasso, by the way, of course. Ronnie Akal. Ronnie Sir, Akal. by the way, Sir Kari Yeah. Jojo, this is a special days because we are going to have a very well-known international artist who is going to say something about very important issue about health that happened to his life. Ginagawa ko ng English na I'm doing it in English because he is an American rapper. Yan. Yeah, am I supposed to use my handkerchief now? Baka dumugo ang ilong natin. Ha? Well, anyway, may I have this day, this particular minutes. I'll be using it because actually yesterday I attended a meeting. Meeting at the same time, birthday of Dr. Ramon Reyes. Wow. Si Ramon Reyes actually is a doctor, heart doctor siya. Wow. Nasa St. Luke siya. Magaling siya at we were there. Ang dami namin itong kakahapon. It means Dami. he's working as a pinaka-the best na Oo, magaling siya hospital in the sa Philippines. Okay. magaling si Dr. Ramon Reyes eh. Kahapon kasi may mga tabi kaming mga sis bang tiga ano rin, mga bumisita sa kanya. I like to greet them. Si Sis Ann Santos, Sis Esther Pinilla, Sis Jinky de los Reyes. They're all from Epsilon chapter mo. Si Epsilon, apo siya. Okay. And then of course, teka muna. Meron ko nang gusto sabihin. Kanina, narinig ko yung boses ni Pastor, maganda. Bishop. Si Bishop, maganda yung in-endorse niya. Napakaganda yung in-endorse niya. Mukhang lumalakas ngayon si Sino sir? si Abalos. Okay. In-endorse Si niya eh. Abalos. Oo, si Abalos. Sabi ko nga, bakit hindi tayo kinausap ni Oo, Benhar? Parang ignore tayo ata. Hindi naman tayo. Hindi gagawin ni Abalos sa atin. Hindi naman. Oo, dahil yan mabait siya si Abalos eh. Binaypass lang tayo. Binaypass lang siguro. Pero Dapat ang Di ba pareho yun? Dapat dali kay Bon Reyes. Kay Dr. Bon Reyes. bypass. Bypass. Oo. Ang galing. But anyway, ang akin yan. Ang alam ko dyan, lumakas yan. Naging number 5 na yan. Ngayon. Number 5, meaning nandun sa, di ba number 14 dati siya? Oo, number 5 na ngayon sa huli. Sa nangyari kay kontakin. Imbis na kontakin tayo, naging number 5 eh. Okay. Brad Piscal our Brad, the prosecutor sa Mandaluyong. Okay. Si Brad, medyo nalampasan kami, Brad, ha? Medyo nakatatlong beses na yan. Kailangan talagang medyo tayo yan. Malaman lang natin na si Abalos meron kasi sinasabi kanina si Abalos. Ha? Tungkol kay Abalos ba? Los ba? Los? Lost Ano ba? yun, ang delikado. Pag hindi na gumanda ang pakita niya. Si Mac, wala pa. Oo, Wala pa may rin. pagkakaproblema tayo dyan. Oo. Well, anyway, shall we start now? Anyway, Mac Cheese is not yet on the screen. We'll be waiting for you. Make yourself ready, Cheese Mac, for interview. Yeah, Cheese Bag is from New York ba siya? Nasa New York, East Coast ba siya? I think he's in East Coast. East normally. Coast. East He's Coast. a Black American rapper. Yan. Rapper pala siya. Pero ang alam ko nag-aasikaso ata siya ng
donations. So, Donation. Ayan. Organ donation, kaya Organ donation. yan ang So, kanyang advocacy. That advocacy is his niya. Yun, advocacy. we're trying to give you the idea of what he's doing right now. Oh. Magaling data yan. Chismak, please, we're ready for you. Baka we might as well start with yung rapper. Kaya Yung nga. rapper, dapat siyang makausap natin dito. At he has So experience. meantime, do you have any slides on sa Damayang Pilipino? Siguro Slides. we play it muna. Yung slides. Oo, sa Damayang Pilipino. Dahil Damayang Mhm. Pilipino, nakaikot ng Santipolo yan eh. Yeah. Yeah. Jojo was Oo, there. dahil si Jojo was there and Dominic. Oo, Dominic, yeah. Oo. Marami silang inikutan doon. Dahil naka-ambulance ata sila. Tsaka, Ambulance, fire trucks. fire truck. oo. Pagka medyo, naka-motor pang araw si Dominic. Dominic. Pero may problema ako Brad. And Damayan is good The thing there is, somebody approach you. Si Bak ata. Ayan na sir, ayan na. Oo. Ayan na si, who's that? Yan na nga, yan na ba? O sige, okay. Sino? Yung sa Damayan? Oo, yung Damayan. Ito. Yan yung inikot niya, Brad. Yung inikot niya, yung mga Damayan. Malaking na itulong nila, sa yan. May mga litrato pa kayo dyan. Third nominee yan, I think. Oo. Yeah, third Ano nominee pangalan of ng third Damayan. nominee? Hindi ko basta third nominee ang kuwan niya eh. Yan na sila. Pinapakita natin sa kanila na baka kulang yung pictures natin na nakaraan. Ito, iniulit namin ngayon. Ito yung mga pictures. Aba, Yung, kasama si Spider-Man, ha? Spider-Man, Spider. saka si Captain Saraba. Captain Saraba, of course, Oo. atin yan. RO. Atin yan. Oo. Magaling, Pagmamayari ng, Mahusay. ng Mahusay yan. arangkada. Ano na? Nandiyan na? Medyo... Yan, hinihintay natin kasi, ha? hinihintay natin siya. Oo. Video naman. Yan, may video pa. Kita mo. Ang lakas ng Damayan talaga kay, Malakas kay Eunice. kay Brad. Kay Brad at saka kay Dominic. Si Tsaka kay Dominic. Arnie. Malakas si Arnie Dominic. yun, Kaya kay kay Arnie. Arnie. Huwag niyo nang banggitin yung apelyido nun. Baka ako madamay dyan yan. May ikot na sila Ayan para wala masabi sa atin si Governor. Yung Governor nata kapatid ni Tenny. Ayan, si Mang Ito, Tenny. after Oo. the after the Motorcade. parade, Parade. Nagpakain kayo. nag-little Nagpakain. program Oo. na That's good, nag-speech That's bawat good, lang. Oo. Nag-speech din si third nominee. Yung third nominee ng Damayan. Yan, that's good That's good Nakita ko talaga, marami ata sila pinamigay dyan, Oo. Ano yung mga Pagtulong. ano yung mga pinamigay nyo, Brad? Pinagtulong sa mga tao, Coffee, Oo. sombrero, T-shirt. Oo. t-shirt, pumaypay. Yung mga kailangan ng mga Mga tao. kailangan ng mga tao. Oo. Maganda, magaling maganda yun, may practice sila yan. Dahil meron ata ngayon sa Rizal meron gagawin ata sa Rizal. Yung sa Rizal gagawin din sa baba daw ata ng going to Antipolo. Ano yan, yung alay lakad. No, it's not meron pa isa Mayor ata ng mga kandidato rin. Ang gusto nila, inimbitahan ata si Bak. Sabi ko, wag niyo, ikaw muna Huwag isama yung tibak. Pag sinabang mo si Bak, tapos si ibang ang ginana Damayan, wag naman. Wag. Yeah. No, si Bak sisibak tayo niyan ayusin natin, Damayan tayo, di ba? Kaya hindi ko ini-endorse Inasabi ko lang dahil pag-uusapan pa natin yan. Oo, si Bak akala ko kasi di ko alam kung anong may town doon sa town going up to Antipolo. May town doon malaking town. Yeah. SRB dati mayor, natalo nga lang last time. Okay, Amalia, please, papasukin mo na si Chismak. Habang wala si Wala Mayor. pa ata si Chismak Gabi ba doon ngayon? Gabi? Yeah. 3 Madaling o'clock, araw, no? madaling araw. Oo. Baka 3 nakatulog. o'clock. Hindi nga nakatulog yun. Baka nakatulog. Anyway, pag nagsalita naman yan, importante yung sasabihin niya about organ donation. Importante yan kasi di ba yung Yung mga disgrasya na kailangan ng disgrasya palitan. nila. Yes, so, In fact, I have a friend, kakasama namin sa kahapon, is from New York. Sabi niya sa akin,
Diyan sa States kasi, mostly faces sa New York, East Coast. Nakapila raw talaga dyan pag nagparehisto ka ng yung mga donations dyan. Nakapila ka doon. 1,000 kayo. 1,000 yan. Oo, 1,000 yan. Ang bago ka mapagbigyan, baka matanda ka na. Wala ka na. At Ang hirap saka, daw pero dyan. sir, bawal, di ba bawal yun? Kasi because your organ is important to you. Yeah, but the thing there is, when you meet an accident, medyo may nangyari sa'yo, okay. yan, namatay, ganyan. Yung mga iba dyan, may na. May pirma na Ganun yan. Oo. Kaya usually, pag kumuha ka ng mga state ID, license, yung mga Oo. pumipirma ka na dyan kung sakaling na ready ma-accidental. na. Actually, ma-accidente ka. I could say this, Brad. Jojo is an expert when it comes to that because he's an American citizen. And Alam he's niya. working sa Oo. best hospital in the world, Oo. Johns Hopkins Hospital. Oo, kaya alam niya yan. Secret. Secret. Hindi, ganun din kasi si Glenn. Alam niya, yung asawa niya ata, ganun ang trabaho. Kukumputer. Tapos yung binati mo nung nag-birthday, best hospital in the Philippines. Oo. St. Luke. St. Luke's. Doctor, Dr. Ramon Reyes. happy Oo. birthday, Doc. Oo. Mon, ang hindi ko lang natikman doon, yung dila, ano mo yun? Lengua. Lengua. Tinago ng waiter. Ang binigay sa amin, masarap din naman. The alternative to that is yung Japanese. Masarap. Ang dami yung handa. Oo. Kaya, Sir, yung American rapper naman, rapper siya, binabanggit natin, bukod sa may nangyari sa kanyang buhay ng milagro, baka bigyan din natin ng sample, mag-rap para sa audience natin. For the benefit. Actually, sinabi niya ang mga audience niya, yung mga follower niya sa Brazil at saka sa Ethiopia, nakatutok daw. Pero, nakatulog ata. dapat nagsasaltahan siya yun. Dahil may bisita rin ako So, yeah. Pasensya ka na. Yung bisita ko kandidato yun ng mayor Yeah. sa Manila. Pero hindi ko muna sasabihin ng pangalan at giintay siya. Nagsabi siya na baka pwede siya ipasok mga bandang 3:15, 3:30. Pero anyway, hindi ko muna sasabihin pangalan. Ano yan Gusto ko rin makausap yan dahil I'm not close to him. Ang alam ko lang kasi, may mga problema dapat ayusin. Dahil yung vice mayor ng isang kandidatong babae na mayor, ang vice mayor niya SRB. SRB din. Pero itong kumakandidatong mayor, SRB talaga. Pero sir, marami tayong gustong alamin sa kanya. Kumbaga sa he's a rising star. Correct. I Diba? agree. Oo. May marami siyang pang magagawa para sa Mm. mga kababayan natin dyan sa Manila. Maraming magagawa yan. Marami nang nagawa. Nabalita ko, marami na siyang marami nagawa. pang magagawa. Oo, marami nang nagawa. Yan ang Marami itatanong pang natin sa gagawin. kanya. Oo, Yan ang itatanong yun nga. natin sa kanya. Merong kandidato dyan. Maraming nagawa. Maraming na ibente. Oo. Oo. Yung naging kumandidato ka ng presidente yun Maraming yeah. nagawa. Yun ang kalaban ni Dong Brad natin. Ako naman, nung tumakbo Ay, sa Mahirap Senado, yan. Baka maubos ang ng Maynila. Ngawag naman. ako naman yung taong yun, nung naging tumatakbong senador, napakinggan ko siya, naku kung anong pinagsasabi na kung bakit. Hindi Kasi mayor senador. siya nun Hindi In fact, senador. Mayor ang kinandidato. Hindi sir, yung time na tumakbo Tumakbo din napakinggan ng senador Ang yan. ano nga doon, ang nakakalungkot doon, mayor, I think, di ba, nasa posisyon na siya, iniwan niya para maging senador. Kasi I think he was offered a position as a secretary, cabinet pero tumakbo secretary. siya senador ng panahon DSWD ata in office. under siya ni Grace po. Yun. Kasi nandun ako sa Lucena, nandun sa meeting nila. Magaling. Pero magaling daw yan. Ganun magaling daw siya. yan. Marketing. Magaling sa marketing yan. Parang yung brand natin. Magaling sa marketing. Sino ba Yung wala ngayon ata. Nagmamarket. marketing. Si Dominic kasi sinasabi mo. Magaling. Hindi, tunay. Mabait siya. Magaling sa marketing. Magaling si Dominic. Magaling si Dominic. Smart. Kaya lang, wala si Dominic may ata sakit kailangan talaga maayos natin lahat to. What happened to you, Chismak? Time is running out. Baka kasi mag-commercial muna tayo. Siguro yung ating jingle na lang siguro, sir. Jingle natin, sige. Jingle natin. Jingle. Play natin. Yung jingle natin Sa Damayan. Sa Damayan yata ang Damayan. Jingle sa Damayan, no? Okay.
Number 76, Damayang Filipino Party List. Ang Damayang Filipino Movement Incorporated o DFMI ay isang non-governmental organization na itinatag taong 2008 ng kanilang founder at gobernador Daniel Ramirez Fernando na pinamumunuan ng kanilang chairperson Atheny R. Bautista. Pangunahing serbisyo ng DFMI na ibinibigay ang pagkakaroon ng bloodletting, livelihood program, feeding program, libreng gupit, gamutan sa matanda, gamutan sa bata, libreng bunot ng ngipin, silip mata na may libreng reading glasses, laboratory test para sa diabetes, pamamahagi ng mga gamot, at pamamahagi ng assistive devices. Kasama na rin ang iba't ibang outreach programs na isinagawa ng DFMI para sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Ilan dito ay Dunong Filipino Program, Tree and Vegetable Planting and Cleanup Drive, Mayor? Okay. Si Mayor na dyan daw. Yeah, ngayon, ito yung pinagkakaintay-intay ko. Brad, ito yung kumakandidatong mayor ng Manila. Okay. Mabigat to eh. Marami na naitulong to eh. Sa totoo. Marami na nagawa. Maraming nagawa. Marami pang gagawin. Marami pang gagawin. At ang ito eh, kaya lang ang medyo alanganin ako kay Brad dahil guwapo to. Guwapo to. At pinagkakaguluhan to ng mga Lalo na biro lang pero totoo sinasabi ko, Brad. lalo na SRB yan, Brad. SRB. yan ang oh, maganda. Kaya SRB. gwapo. Oh, kaya guwapo yan. Oh. Yeah, shall we start asking? Wala, makikita natin sa screen. Anyway, No, habang wala wala pa siya. Ako may mga gustong malaman ako eh. Lalo Yeah, na please. yung mga, anong gagawin niya sa mga informal settlers? Kasi maraming informal settlers sa Manila eh, di ba? Ayan, yan na pala. Yeah, very good, yan. So, pasok na sa screen ng ating idolo, ang magiging mayor ng Manila. Yan. Oo. Kamusta po kayo? Yeah, mabuhay ka. Maraming salamat. Oo, malaking Salamat bagay. po sa mga- Dahil Opo. alam mo, kailangan namin ma-interview ka. Malaman ng ibang marami malawak pa yung SRB nakikinig dito. Tsaka yung may ibang mga branch natin at tsaka mga taga Maynila. Lalo mga taga Sampaloc. Lalo na si Brad natin, si presidente ng SRB. Si Norman Lasarte. Oo. Yeah. Any questions that you want to anyway, ask? Basta po siguro, kayo. Ibato na natin yung unang tanong sa ating pinagmamalaki talaga minamahal na kandidato ng Manila, mayor ng Manila. Sir, bakit ka pumasok? Considering na star ka na, congressman ka na, bakit pumasok ka sa ganitong klaseng public service? Mas malawak ang gagawin mo, buong Manila. Bakit? Oo nga po, Brad, kasi walang tumutulong doon sa mga kawawa nating may hirap na kababayan eh. Alam niyo po, wala naman akong kabalak-balak na maging mayor ng Maynila. Hindi ko siya pinangarap. Walang politiko sa pamilya namin. Pero alam niyo po, sa kakaikot ko, sa mga pagtulong ko, nakita ko yung pangangailangan. Walang tumutulong, walang sumasagip eh. Tapos nabalitaan ko at nalaman ko yung mga katiwalian, yung mga pag-utang, pagbenta ng ari-arian natin. Sabi ko hindi naman ang pwedeng magreklamo. Kung gusto ko ng pagbabago, kailangan simulan ko sa sarili ko. So, andito ako, inaalay ko yung sarili ko. Ako naman ay nabiyayaan ng Diyos na sobra-sobra. Sabi ko sa Panginoon, ito ba talaga ang tadhana mo para sa akin? Ito ba yung gusto mo? Kasi galing lang kami sa wala, Brad. Pinanganak ako sa Sampaloc, nagsumikap ako, nag-aral ako na mabuti, naging scholar ako sa UP Diliman, valedictorian ako, top of my class. Nagnegosyo ako ng 20 taon, hindi lang sa Pilipinas, pati ibang bansa. Sobrang daming biyaya sa akin eh. More than I prayed for. Sabi ko, para saan lahat ito? At binigyan mo ng talino, resources, tapos napunta ako sa pagtulong. Tapos sa kakatulong ko, ito, nahalala ko ng kongresista
Tapos nakakatulong ko naman sa buong Pilipinas. Sabi ng mga kababayan ko sa Maynila, tulungan mo naman kami sa Maynila. Maynila ang capital. Capital siya ng bansa, pero siya yung pinakamahirap. Nandyan yung pinakamahirap nating kababayan. Akala ko sa Sampaloc, mahirap na yung buhay namin. Nung inikot ko Maynila, talaga mas mahirap pa yung ibang kababayan natin. Walang Alam mo, tubig, gagalit. walang kuryente, nasusunugan, walang pambiling gamot, walang trabaho, walang edukasyon. Imagine mo, nakatira ka sa Maynila, capital ng bansa. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos, walang trabaho, walang kabuhayan. Ba't kayo nandito sa Maynila? Ba't pa naging capital ng Maynila? Tapos nabalita ako, baon na sa utang ang Maynila. At nabenta pa yung mga ibang ari-arian natin. So sabi ko, kailangan na may magbago. Kailangan na magkaroon ng tunay na at desperadong pagbabago sa Maynila. Okay, may tanong follow-up question. By the way, ang ating guest, ang nakakausap natin, walang iba kundi si Sam Versosa, walang iba. Mayor Sam, ano ang edge mo over current mayor, si Mayora, at yung dating star? Ngayon, ano ang edge mo over them? Ang mapagyayabang ko lang po, ako po ay nakapagpa-asenso ng sarili ko. Galing sa wala, pina-asenso ko yung sarili ko. Marami na akong natulungan bago pa ako pumasok ng politika. Marami na akong na bagong buhay. Ako po ay nakapag-aral, UP Diliman, civil engineer, champion ng Battle of the Brains, graduated top of my class. At yun nga, naparangalan po ng CEO of the Year, Entrepreneur of the Year, naging Philanthropist of the Year 3 beses na. At yun, bago po ako napunta sa politika, marami na ho akong natulungan at marami na ako na bagong buhay. Ang pinakamalupit na at pinakakakaiba sa akin, sarili ko pong pera yung pinantutulong ko. So sila po, baliktad. Pumasok na muna ng politika, tsaka biglang umasenso, ngayon mayaman. Saan galing yung pera nun? Di ba? Tsaka saan galing yung mga pinantutulong? Puro sa gobyerno. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga kababayan ko, magkaiba ho kami kasi yung tinutulong ko galing sa dugot pawis ko yan 20 years ho ako nagnegosyo, nag-OFW pa ako. Nagtrabaho ako at nagnegosyo ako sa ibang bansa, sa Dubai, sa Middle East, sa Abu Dhabi, Hong Kong, Singapore, London, Qatar, Jordan, lahat pinuntahan ko yan. At kaya nabiyayaan ako na sobra-sobra. Ang point ko lang doon, may pera na ho ako, may negosyo na ako, hindi ko pag-iinteresan yung pera ng Maynila. Yun po ang pinakakaibahan namin. Yan, galing. Oh, galing. Lumalabas na lamang ka, Mayor Brad. Sam. Pero- sa dalawa. Kung meron sana ako tatanong sa kanya. Alam mo, Brad, ang dyan sa bandang Quiapo ba, Divisoria, ang daming vendor dyan. What will you do with them? Mukhang medyo sana may plano ko para sa mga yan na hindi mawalan sila ng trabaho. Nandyan din sila, pero yan, kumikita sila at natutulungan mo sila. Dapat boboto sa iyo yan, Brad. Hindi ako nagbibiro. Pag maganda Ganda nga ng tanong mo, Brad. Kasi nandito ako ngayon sa Quiapo, galing din ako ng Divisoria. Kamiting ko lagi yung mga presidente ng mga vendor dito. Kausap ko lang ngayon lang. Kasi gusto nilang siguraduhin yung mga pwesto nila ay mananatili. At nakipag-usap ako, sabi ko, huwag kayong mag-alala. Dahil ako rin isang vendor. Alam ko yung mga naabusong vendor, nawala ng pwesto, nawala ng negosyo. Kung sino pa yung nagsusumikap, siya pa yung nawawalan. Siya pa yung hinuhuli. Pag hinuhuli, hindi na daw binabalik yung mga paninda. Ano ba namang klaseng mga kababayan to? Diba? Ano bang mga klaseng namumuno? Kaya nga sabi ko, aayusin natin na maayos yung mga pwesto nyo, tapos makadaan yung mga public utility vehicles. Alam nyo po, ako po ay gala sa buong mundo at nakita ko at ang iba't ibang mga palengke, iba't ibang mga sidewalk nila na may mga vendor din, pero maayos ang kanilang trapiko. May mga kanya-kanyang harang para doon sa mga pedestrian para hindi maka-obstruct ng traffic. Yun naman ang nagiging dahilan kung ba't sila tinatanggal dahil nakaka-obstruct daw sila sa mga bangketa. Pero kung gagawan natin to ng tamang pamamaraan, tamang zoning para sa mga vendors, tingin ko pwede mag-exist ang mga vendors at magkaroon ng maayos na trapiko. Ako po ay isang civil engineer. Pinag-aralan namin ang traffic, pinag-aralan ho namin ang urban planning. Kahit papano, may background ho tayo dyan. At syempre, lahat naman ng gagawin nating desisyon, nakabase sa pag-aaral at sa experience din ng ibang bansa. Kung nangyari ho sa ibang bansa na maayos,
na nakakapagtinda mga vendor at mga ayos ang trapiko, bakit hindi natin magawa sa Pilipinas? Doon po papasok ang talino, ang experience, at ang leadership at political will ng isang kandidato. Yan, galing, galing. Pero para sa akin, kung pipili ka talaga ng mayor, ako para sa akin, ang pili mo higit sa doktor, higit sa doktora, hello, engineer, di ba? Yeah. Kasi sila kuna doktora, mas piliin mo isang engineer, di ba, Sir Sam? Ako, Dapat para talaga sa akin, kasi ang mga engineer, sir, ay problem solver. Oo. Puro Sige, sir. problem solving ang ginagawa namin simula dati. So naghahanap kami ng paraan paano masolusyonan ang mga problema sa pinaka-economic way, meaning pinakamurang paraan at pinaka-maayos na paraan. Ganun namin kinukonstruct ang mga building, ang mga structures. Ganun din dapat sa mga proyekto. Kaya nga pag naging bigyan tayo ng pagkakataon, hindi na mangyayari mga overpriced na mga project. Lalo na yung mga daan na maayos as ginigiba. Hindi na mangyayari sa Maynila yan. Marami nang hindi mangyayari. Overpriced projects, maginigibang mga gusalit daan para lang gawing proyekto at magkapera. At syempre dahil may background tayo sa business, hindi tayo pwedeng mauto na mga contractors, na mga ibang mga government contracts. Ang dami kasi mga kontrata dyan. Basura, kontrata sa kung saan-saan na luging-lugi ho ang ating local government. So, yun po ang dadalhin natin, ang ating experience bilang engineer at pagiging negosyante sa Maynila. So Yeah. wala na magagawa yung mga DPWS ng Manila, 'di ba? Lalo na diyan sa Nagtahan. Hello. Ang gagawin lang natin, sir, kasi naging congressman din ako, imbis gastusin ng Maynila, fund po ng Maynila, yung ibang mga kailangang ayusin, baka pwede nating padaanin sa mga congressman sa DPWH. Yun po ang magandang karanasan ko naman. Nalaman ko naman ang paano ang patakaran sa mga DPWH project na dumadaan sa mga congressman na pwede rin matulungan yung lungsod. So bukod dun sa pondo ng local government, may additional na funds para matulungan yung pagpapagawa ng iba't ibang mga proyekto sa Maynila. Alam mo, hindi mo ba nababanggit yung mga, narinig ko na to marami ka raw na donate na dialysis machine. Opo, Baka pwede mo expound mo yan dahil talagang marami ka natulungan na may sakit. Saka hindi lang yun, Opo, sir. alam- Nagpresenta pa siya ng mahalagang bagay Yeah. sa kanyang buhay Para para lang lang makapili na. dialysis. Opo, yan po ang aking parang pinaka-pet project Pagtatayo ng mga diagnostic center, dialysis center. Sa katunayan, di ko na nga inantay yung ibang pinatatayo ko Naglagay na kagad ako, bumili na ako ng maraming truck. Ginawa kong SB Mobile Clinic, SB Mobile Butika, na umiikot araw-araw sa iba't ibang barangay sa Maynila. Nagbibigay ng libreng x-ray, ultrasound, ECG, laboratory, blood chem, at libreng check-up para sa lahat. At may libreng butika pa, libreng gamot at libreng maintenance medicine. Lahat po yan, sagot ko po. Galing din sa sariling bulsa. So, yun nga, nagbenta pa ako ng mga ibang ari-arian ko na sobra, na hindi ko na ginagamit. Tulad ng mga iba nating mga sports car na naipon natin throughout the years na sabi ko, mas mapapakinabangan ng mga kababayan ko sa Maynila kaysa mabulok. Matayo natin ang mga diagnostic at dialysis center sa bawat distrito sa Maynila. Malaking bagay talaga. Malaking bagay na nagawa mo marami kang nababalitaan kami tungkol sa iyo dito sa Maynila. Talagang yung mga naitulong mo dyan, napakalaking bagay. Sana Nga po yung mga brad natin dyan, sila na mangangampanya para sa iyo. Oo nga po, kasi alam niyo po, sabi ko nga, Brads, ito yung una. At sabi ko nga, sana, ito na yon kasi ngayon ko lang iaalay yung sarili ko Iba ho naman talaga ang plano ko sa buhay. Ang dami ka pang ibang gustong gawin, pero sabi ko, sa pagkakataong ito, minsan iaalay ko yung sarili ko. Sabi ko sa mga kababayan natin, paisa lang. Ipapakita ko sa inyong posible. Pagkatapos noon, alis na ako, maiwan ko yung reformang ginawa ko, yung mga pagbabago, para yun ay maging pamantayan ng mga susunod na henerasyon na kahit wala na ako, maiwan ko po para sa minamahal nating lungsod na Maynila. You've been consistent, Brad. Talagang ibang dating mo sa amin. Ibang dating mo sa mga Brads. Sila mismo nagsasabi na umiikot yung mga Brad para sabihin, ito yung Brad namin na tumutulong sa mga kababayan natin sa Maynila. Totoo yan. Kaya medyo, I was so eager talking to Norman Lasarte, si Presidente.
Sabi ko, Brad, baka pwede natin tulungan to si kay ibang Sam iba yan. Versosa. Si Sam, kailangan magsalta yan para malaman na hindi lang ng mga Brad, yung mga kamag-anak ng mga Brad na bumoboto at siya na iboto. Ano nga po, alam niyo po, ang lagi ko sinasabi sa mga kababayan natin, ang panalo ko po, panalo ng bawat Manileño. Para na lang sa mga anak nila, apo nila, kasi uso na naman ang vote buying. Kahit napakaganda ng mga plano ko, kung ibebenta naman nila yung mga boto nila, integridad nila at sarili nila, wala rin mangyayari sa Maynila. Kaya kakailanganin ko lahat ng tulong na pwede. Kahit kayo po, yung mga kamag-anak nyo, kakilala nyo mga brads, ikalat ho yung magandang mensahe. Mensahe ng pag-asa at pagbabago to. Kasi kung sila na rin, sila pa rin, wala na ho talagang magbabago sa Maynila. Nasubukan Yung na mga natin. Brad mismo, Lalo lang magbabantay. humihirap Ilang taon na ho yung mga pangalan na yan. Pahirap ng pahirap ang Maynila. Sabi ko, kung gusto nyo ng pagbabago, kailangan may magbago sa namumuno. At kung ako naman ang pipiliin nila, sa credentials ko po, sa nagawa ko sa sarili ko, nagawa ko sa ibang tao, sa tingin ko, more than enough yan para magtiwala sila na kaya kong baguhin at sagipin ang Maynila. Mayor Sam, sa Manila, dala mo ang prestige ng Pilipinas kasi yan ang, di ba, dapat bigyan talaga ng tunay na prestige ang Manila dahil sa leadership na gagawin. Hindi dapat yung dating artista or yung mga, dapat talaga isang taong very much qualified katulad mo. Ano masasabi niyo sa bagay na yan? Na pagbibigay ng prestige talaga. Ang Manila kasi hindi ordinaryong lugar yan Pag Tama sinabi po. mo Alam niyo Pilipinas, po, Manila ang nasa isip nila Di ba? Yung mga Alam trila niyo in po. Manila, di ba? alam niyo po, ang Manila ang capital ng Pilipinas. Oo. Siya dapat ang model city. Kaso nga, ngayon, siya yung pinakamahirap, pinakamadumi pa. Kaya nga po, ibabalik natin ang kalinisan, ang prestige, ang kasikatan muli at Okay. buhay ng Maynila. Isa pang maganda sa akin, sir, isa akong sales and marketing na tao. Yan po yung specialty ko. Mag-market ng produkto. At kung Manila lang ang ima-market ko, napakadaming magagandang lugar, magandang kainan, magandang puntahan. Kulang lang sa promotion. Ako po I'm into events, promotions, marketing. So kayang-kaya ko pong ibenta ang Maynila, ang kagandahan ng Maynila at dalhin lahat ng magagandang bagay sa Maynila para hindi na sila magpunta kung saan-saan. Ako po sabi ko nga po mapalad ako na pina-experience sa akin ng Diyos, mag-travel sa mundo, nakita ko yung mga kagandahan na gusto ko sanang dalhin sa Maynila. Ang daming pwede pang i-improve ng Maynila napakamaganda, napakadaming heritage sites, historic sites. Nandiyan pa yung magandang may body of water tayo sa tabi ng Maynila, may Baseco Beach. Ang dami pang kailangan i-develop. Ang nangyayari, kung ano yung pinakamagaganda, yun yung pinakamadudumi. So, ang daming kailangan i-improve. Kaya nga sabi ko, gagawin ko siyang model city para tularan ng iba't ibang mga syudad. Hindi lang sa Metro Manila, kundi buong Pilipinas. So, kasi sabi natin, Mayor Sam, considering na ang seat of power, ang Malacanang ay nasa Manila, di ba? Yung bagay na yan, anong pwede mong sabihin tungkol dyan? Considering ng bahay ng presidente ay nasa Manila mismo. Wala sa Quezon City, wala sa Pasay, wala sa Makati, wala sa Taguig, nasa Manila. Kaya nga sir, dapat napaprioritize yan at dapat ang leader na nandyan, talagang pure ang intention. Kasi ang nangyayari ho, nakurakot na ho nabenta na. Ang dami nang hindi nabibigyan ng pansin, yung kalusugan ng mga tao, yung edukasyon, walang mga trabaho. So, lumalawig yung kahirapan. Alam mo, pag mahirap ang isang lugar, dumudumi at mas nagiging dangerous, ang daming krimen. So bakit magpupuntahan ng mga tao dyan? Chain reaction yan, sir. Kaya nga lagi kong inuunang gustong gawin, tulungan yung mga may hirap nating kababayan. Mabigyan silang tamang kalusugan, edukasyon sa anak, at mga trabaho at kabuhayan para maangat nila yung sarili nila sa hirap. Kasi yun lang ang paraan
Kasi pag patuloy maghihirap yan, may krimen. Pero kung nakakapag-aral naman, may allowance yung senior, may allowance yung estudyante, may uniform, sapatos at gamit yung mga estudyante, may allowance din. Tapos may mga gamot yung mga may sakit, tapos mabibigyan natin silang trabaho, matutulungan nila yung pamilya nila, maangat nila yung sarili nila sa hirap, gaya ng nagawa ko. Yun ang ginamit ko eh. Edukasyon, kalusugan ko, tsaka yung kabuhayan. Pag meron ka na ito mga to, pwede mong matulungan ang sarili mo. Hindi ka naaasa sa gobyerno. At yun ang lagi ko sinasabi sa mga kababayan ko sa Maynila. Tutulungan ko silang tulungan ng mga sarili nila. Okay. How about yung mga senior natin, Mayor Sam? Maraming senior sa Manila. Yun ang pinaka-priority ko. Gaya ng ginawa ko sa Sampaloc, yung 500 na allowance nila, buwan-buwan, ginawa ko ng 2,000. Wow. Bala kong gawin yan, 2,000 sa buong Maynila. So yung 180,000 na seniors, buwan-buwan makakatanggap ng 2,000. Pag Manila na tayo, Badyo. Pupunta na kayo na Manila, pati mga PWD kasama dyan, 2,000 buwan-buwan. Mas pipiliin ko ng mapunta sa pulsa ng mga Manileño kaysa sa bulsa ng mga ibang namumuno ang pera ng Maynila. Bukod pa dyan, magtatayo ako ng kauna-unahang senior citizens hospital ho sa Maynila. Okay. Lahat libre para sa kanila. Yan ang mga magagandang plano natin para sa mga senior citizens natin. Tama. Alam mo, sa totoo lang, sa mga nasabi mo ngayong hapon, ang mga Brad Spins mo, hindi lang yung SRB, pati APO. Ako, naging presidente ng APO, I'm Carrie Lasso. But you know, what you've said, sila mismo, kami mismo ang nagsasabi, maiboto ka nila. Boto ka namin diyan sa Maynila. Ako naman para sa akin, sa mga naririnig ko kay Mayor Sam, gusto ko sana bukas botohan na para iboto ko na. Huwag na natin patagalin. Huwag kayong mag-alala, sir. Palakas tayo ng palakas. Kahit saan ako lumapag. I know. Kahit saan ako lumapag. Ewan ko kung nagpa-follow kayo, check nyo po yung Facebook ko. Araw-araw, Santa Mesa, San Andres, Tondo, Sampaloc, libo-libo. Mamaya nasa Tondo ko. Kanina nasa Tondo ko. Malaki ko kasi. Kanina 6,000. Mamaya 8,000. So talagang araw-araw naririnig nila yung mensahe ng pagbabago. Itong hapon na to, marami nakikinig na Brad, mga taga Maynila. Lalo yung malapit sa amin, Nagtahan, sa Sampaloc, yan lahat Nasabi nga nila, makikinig kami sa inyo dahil ang bisita araw natin si Sam. Alam namin, magaling si Sam Hindi lang basta masasalita, kundi ginagawa niya dapat gawin para sa Maynila. So, Salamat po. Salamat po. we will not just tell you. We will support you. We will do everything that you win the position. Maraming salamat, Pero hindi Brad. namin palalagpasin to nang hindi namin tinatanong din tungkol sa reclamation, lalo na sa Manila Bay. Anong pwede mo sabihin sa bagay niya? Anong plano mong gawin dyan? Para lalo Ang importante, alam nyo ho, ano yan depende yan sa negotiation. Ako po isang businessman. Alam nyo, ang dapat ng mga deal, ang tawag dapat sa deal ay win-win for both parties. Pag hilugi ang Maynila, hindi matutuloy yan. Pero kung win para sa Maynila at win do sa mga magde-develop, okay po tayo dyan. So depende ho sa negosasyon yan at doon natin magagamit ang pagka-negosyante natin. Saka isa pa, ang laging problema alam ko ang Manila below sea level yan. Kaya talagang laging, nung araw matagal ako sa Santa Mesa, in fact, din ako natutong lumangoy Kasi dyan sa Magsaysay, ang taas ng pagbaha, ang taas ng tubig dyan Natutong lumangoy dyan. Anyway, anong gagawin mo considering below sea level ang Manila para maiwasan talaga? Ayusin natin lahat ng kasi alam mo, pag may mga proyektong flood control, pumping station, etc., below standard at talagang nauuna mga kurapot kaya hindi nagiging maganda ang proyekto. Pero kung gagawin lang natin at i-inspect natin ng maayos, kahit pa paano mababawasan yung mga pagbaha na yan. Dati nga, todo ang baha sa amin sa may Espanya, taga doon ho ako Espanya, Blumentritt. Pero ngayon, medyo nabawasan, pero may mga ibang lugar pa rin talaga na hindi. Kaya nga sabi ko, kung nabawasan naman yung iba, baka pwedeng mabawasan na rin yung iba. Pag maayos na pagpapatupad ng mga proyekto. Yeah. Okay. Hindi sir, isa pa, hindi natin papayagan.
Kasi ang issue dyan, sobrang taas ng pagsingil ng mga buwis ng taga Manila. Parang dyan sila kumukuha talaga ng diwa sa mga nangungurakot. Anong plano mo dyan sa mga buwis na binabayad ng mga taga Manila? Lalo Napag-aaralan natin yan kasi negosyante po ako eh. Hmm. Alam nyo sir, negosyante ako, alam ko yan. Ako mismo nagbabayad ng mga buwis na yan. At reklamo namin yan per city. Ang masama kasi dyan, sisingilin ka pero napupunta lang sa ilang mga namumuno yung pera. Hindi sa syudad. Kaya papaigtingin natin yung pagkolekta ng mga pera para talagang masigurado na mapunta sa mga Manileño at sa serbisyo yung makokolekta mo at mapag-aralan na makapagbayad ng tama yung mga businessman at magtiwala sila na yung perang ibabayad nila ay mapupunta ho sa kapakanan ng bawat Manileño. So, yun po, pag-aaralan natin kung sobra, ayusin natin. Diba? Lalo na yung mga nangongolekta ng sobra tapos nangungutong pa, yan ang kailangan matanggal sa City Hall. Kailangan talaga diyan ka maupo sa mayor ng Manila. Saka ngayon baka naman pipili natin bitawan na muna si Mayor. So mag-ikot-ikot. Iikot marami pa Parang ng dumami ikutan. ang boboto Dito, ikot ako ngayon sa Quiapo. Bumalik sige, na ako Brad. sa kotse para sa interview pero babalik na ho ako. Maraming Sige, salamat okay. po sa oras nyo mga brad. Sana panalo natin tong laban na to. Yeah, Dapat, mananalo dapat. tayo. Mananalo tayo. Oh, Salamat po. Panahon na. Panahon na. Makita-kita tayo muli. Maraming salamat po. Magandang hapon. Gandang hapon po. Okay, salamat po. Okay, maraming salamat. alam mo, Ako Sam. kung botohan nga talaga, gusto ko na iboto eh. Oo nga, si Sam, wala siyang hangin. Oo. Talagang Lahat ng consistent angulo siya. Galing sa nakikita puso niya. Galing sa Mm, puso. wala. Lahat ng angulo nakita niya na napag-aralan niya na talaga bago siya sumaba. Oo, yun. Oo. Yun ang kagandahan. Buti nakita mo yung gano'n. Yung galing kay Jojo eh. Magaling pag-analysis eh. Nakita mo yun, no? Na talagang pinag-aralan niyo muna, no? Pinag-aralan Kailangan, lahat ng kailangan. angulo, alam niya eh. Lahat Kaya nga, Lahat ng Sabi ko sakit, na ika nga. nga. wag na nating pahintuin siya. Paikutin na natin. Napakalawak yung mga kinampanyahan niyang area. Ngayon. Kaya, congratulations. Kami na nga harang dun sa sino yung dalawa? Doktora at Kaya yung... babantayan ng mga brad sa mga mga boto para sa'yo. Oh, yeah. Okay, yeah. Oh yeah, Amalia, please get in touch with Chismak para meron pa naman tayong 18 minuto sa ating programa. Yeah. So, Para- break muna tayo. O sige, Yeah. break muna. Kung may ano pa rin sa Damayan. Official limbs and hearing aid distribution, bola kontra droga, Zumba at Fun Run. Narito ang mga parangal na tinanggap ng DFMI. 2017 PHO Blood Galloners Awarding Ceremony bilang Top 3 Most Supportive Partners. 16th Gawad America Awards, Most Outstanding Community Leader of the Year. 2019 PHO Blood Galloners Awarding Ceremony bilang Top 3 Most Supportive Partners at Top 3 Most Number of Blood Donated. 18th Gawad America Awards, Most Outstanding NGO in the Field of Public Service. 21st Gawad America Awards, Most Influential Elected Official. 2023 PHO Blood Galloners Awarding Ceremony, one of the most supportive NGO, Prinsesa ng Kawanggawa, mula sa Pangong A. Pilipinas Dawa Solidarity Incorporated. 2024 Plaque of Recognition to Chairperson Afeni R. Bautista, Damayang Filipino Party List, for her invaluable and unflinching support to DZRH Operation Tulong. Ito ang Damayang Filipino Party List. Number 76 sa balota, dadamayan ka sa hirap ng buhay. Dadamayan ka tungo sa kaunlaran. Dito, sigurado ang future mo. Hello. Yeah, we're back. Pinag-uusapan namin na-impress kami kanina. Yes, Na-impress kami kay Sam Talaga Talagang hindi tayo sumaludo kay Sam Hindi nun. mapigil yung ating paghanga eh. No? Oo. Hindi mapigil ang aming paghanga kay Sam Oo, Versosa. nakita ko kasi magsalta. Kasi Very kumpara consistent sir eh. yung dalawa, yung current mayor at saka yung bumalik,
Wala sila. Yung dalawa nung malayo. No? Malayo. Malayo. Kumbaga sa anong kurso ni Sam? Civil engineer siya eh. Civil Oo, engineer. engineer siya. Tsaka he's not At just a saka, civil engineer. talagang... Businessman. Yes. He has all the knowledge what's happening around him. Pinag-aralan niya Eh siya, lahat. businessman, yung iba, salesman. Naku, putya. Hindi, Yung ano nga salesman, siya naging ano yun? Naging kumandidato ng presidente. Yun ay salesman yun. Oo, tama. Oo, salesman yun. Maraming nag-aari pagiging salesman niya eh. Oo, tama. Oo. Yung isa, naggagamot naman, magaling sana eh. Pero problema naman, yung pagiging masungit niya sa mga... Yeah, oo. hindi Para sa sana akin eh. naman, sir, yung tatay ang hinahangaan ko kasi taga-district po ako Si Danny Lacuna. Oo, yung tatay. Pero yung niya. anak, hindi ako maano sa ano. Maganda Sa lang tatay. sana, pero mag-vice mayor ka lang sana. Pero kami, pang-sam kami. Oo, hindi namin iiwan yan hanggang sa matapos ng eleksyon. Babantayan namin ang boto niyan. Oo, malaman ng mga tiga Maynila na nagkakaisa ang mga brads at saka mga tiga Maynila na para kay At Sam. ang taong bayan talaga. Oo, nagkakaisa para kay Sam. sa kanya. Magaling si Sam. Oo, pwede. Ibang magsalita kasi. Tumahimik ako. I could not possibly ask questions eh. Sabi ko, magaling to ah. Ibang klase. Alam niya ang sinasabi niya. Alam niya In every corner, he has an answer. Talaga. Magaling. Automatic yan lumalabas kasi Oo. yan, nakaplano na sa isip Oo, magaling siya. Hindi lang Yung mga ganyan tao, natutulog yan, naghihinip yan na ganitong gagawin ko ngayon. Kaya pag gumising yan, diretso yung trabaho niya. Hindi mo siya maano. Paano yung number 7 naman? Punta tayo doon. Diba? Parang Sige, sir. Kala ko ba number ano siya? Hindi ko maintindihan yun eh. Alam mo, sa totoo yan. Abalos ba yan? Los? Lost. Alam mo, Brad, yan eh. Maganda sana. Hindi na makakibo dahil lang kinontak niya eh. Yung nauna si Bishop eh. Magaling po si Bishop. Bago kami dumating nun. Kamusta po kayo? Siyempre, DWB Sabi ko, yan. DWBL. Hindi na ako pwede magsalita. Pero, bakit naman ganun? Pwede naman kami pwede naman tayong Sana malang may courtesy, di ba? Oo, alam mo. Di ba? Yeah. Kahit pa paano. Rabi Solis. Ano ba nangyari ng Rabi Solis na naman? Pangatlong beses. Pang-apat na to. Yung pang-apat niya, number 4 na ngayon yan. Oo, sa huli. Grabe. Kung number po, sorry, ilan ba sila ngayon? Ang dami. 60 ata, di ba? Oo, dami. Number siya, 55. Number 55. Oo. Parang, Nalalaglag na siya pala. Nalalaglag siya parati sa ginagawa din niya. Yung pagpaganti mo. ibig sabihin, Alam mo yung inaasapan style sa mo, sinasabi, yung style na ganyan eh, hindi approach, I mean, it's not acceptable. Mas maganda sana kung sabing ka, ito, yung mga, pwede ko na sabihin, Magugulat 7, na tayo, tulungan no? natin yan. Tsaka magugulat na lang tayo, no? Gawin na natin talagang tunay na number 1. Tapos sinasabi nga ni Bongit, number 1 dapat. Di ba? Paano maging number 1 yan? Sabi ni Bongbong, number 1. Hindi naman pwede mag-number 1 yan. Sa akin nga, number 7 yan. Oo, sana. Ngayon medyo, baka makakalimutan ko ulit yun. Minsan nakakalimutan ko eh. Tumatanda ako eh. Medyo paurong. May paalala. Wala. Paano paalala eh. Matawagan mo, Brad. Siyento. Walang ganun eh. Wala talaga sa loob-loob ko. Tignan natin. At ako hindi naman na marunong mga manira. Sayang, no? Pero sa akin, sinasabi ko, number 7 ka dahil yung 6 na senador nang gagawin ng SRB. Gagawin namin yon. Ilalagay ka namin sa akin. 7 yan. I hope maisulat ko Maayos eh. pa rin sana. May ayos natin Maayos sana. bago Mayo. O bago Mayo yung botohan. Hindi ko maintindihan kasi I cannot possibly understand. Pinili mo Katabi pa natin ang oras. Oo, katabi ang oras eh. Medyo siguro may nag-a-advise sa'yo na yung advice sa'yo eh, mas senior ako doon pagkasaya. Sa psychological RP, Expert ka dun, nako. sir eh. Nag-aaral pa lang yan. Ako nakatapos na. Nagtuturo na ako sa NITC. Correct. Oo. Sana naintindihan yan. Ako tinatapat ko lahat. Huwag mo sabihin na regular na 4 digits yung nagba-advise sa'yo dyan. Na-retired na rin. Ako retired din ako.
Medyo hindi yung approach kasi. Yung approach I cannot possibly accept that. Hindi, I cannot accept that. Kaya gano'n na lang na parang hindi maganda talaga ang nangyari. Nakikita pa namin dito kasi may skill kami dito sa Bute, no? Ganda Ang mo. tapit doon. Maganda yung boss si Bishop, kaya hindi ako makaangal. Si Bishop pala. Kaibigan naman natin si Bishop, pero hindi naman natin sinisisi yung Hindi natin staff sisi. niya. Oo. Pero ang dating lang, dapat siyempre, di ba? Oo, Medyo... Tsaka masakit tumaan. doon. Kinontak niya si Bishop. Okay, papasalamat tayo dahil DWBL ang ginamit. Okay lang yan. Okay lang yan. Pero hindi naman ikaw sumipot din. Ang sumipot sa'yo, tao mo. Si Atty. Cruz. Memoryadong sakit sa ulo eh. Sana kinontak mo naman lang si Dominic. Pwede, di ba? Pwede. Magsasalta si Dominic tungkol sa mga ginagawa mo. Diba? Maraming bagay na pwedeng pag-usapan. Kaya lang, anyway, that's all for it. Yeah. Ngayon, sir, pwede kong sabihin, just in case na hindi natin ma-interview si Mac, siguro baka nakatulog. Meron pa naman next time. Don't worry, Cheese Mac. If ever na you were not able to be our guest this program, during this program, meron pa naman next time. There's still next time. Then I'll bring my towel next time. I'll bring my English book. Dictionary. Thesaurus. So, anyway, next time, Mr. Rapper. Mr. Rapper yan. Ang biruan sa rapper yan. Magaling yan. Galing. Magaling yan mag-rapper. Antayin ko yan. I'll talk to you in Tagalog. So you talk to me in English, I'll talk to you in Tagalog. So you have to study Tagalog. Hindi, ang maganda dito, sir, meron siyang talagang yung tungkol sa organ donation. Hindi biro yan. Marami tayong malalaman. Kasi pag in case meron tayong kamag-anak na ganyan ang karamdaman, at least alam natin kung paano gagawin yung mga steps. Ito nga, yung mga nangangailangan ng organ, nangingidnap na lang, di ba? Oo. No, yeah. So pwedeng alternative yan para mabawasan yung pangingidnap sa mga depressed area, talagang meron nagre-recruit para, di ba, para ibenta nga ng mga kidney. Kaya yung mga mahilig uminom dun yung kalahati ng kidney, wala na yung kalahati. Meron dito nagpadala. May message dito. Sige, Si Arnie daw ata nagpadala. He's watching. Yung Arnie, nanonood ka pala. Yan, ilang beses na pinakita yung ginawa ni Jojo Kiawit dyan sa Antipolo. Ginawa niya. Lahat ng pinangako niya, ginawa niya. Parang tulong sa... Ayan. Yeah. Ito mo, buhay na buhay. Yes. Oh. So, binabati lahat natin. Siyempre, hindi lang yung nag-birthday na si Dr. Reyes, yung iba pa mga brad na nag-celebrate. Meron pa. Si Muksano, sabi nga ni Muksano, sana maging aktibo. Brad, Mux, sabi nga. Kasi si Mux sinasabi niya sana mag-aktibo. Brad Mux, mag-ikot-ikot ka dahil yung Brad na yan, si Sam, talaga tumutulong yan. Ako naman, gusto kong batiin si Sis Joy ng Taiwan. At gusto rin batiin ni Brad Jojo, siyempre ang aming best friend na Sis Nidia. Di ba? Yes. Ayan, Sis Nidia. Ano reaction ni Brad Jojo? Yeah, okay. Yeah. Sige, bang pwede natin batiin? Wala yung ano dyan, si Brad Dominic Basta ako, maaga pa pala. Hindi, meron pa. Sir, yung ating good manners. Yeah, good man. Well, you know. Nasira ba yung ano mo? Hindi, yung dahil sa pangyayari kanina. Medyo yung Baka hindi maging pag-aralan kong good manners and right conduct. Baka hindi maging magandang manners mo medyo ngayon. hindi ko that times Nawala ka sa mood. nawala ako sa Pero idadagdag ko ngayon yung good manners and right conduct kay Brad. Ayan, sir. Kay Mayor. Jojo. Baka may gusto sabihin. Teka, hindi ako pa Si Mayor Mayor talagang maraming Kaya tutulong. kay Mayor na lang. Ayan, daming kung Kaya papakita ko sa inyo, daming nagtatawa basta para kay ako, Mayor. mga brad talagang Oo. magsumikap tayo
taga Manila ka man o hindi, yung mga kamag-anak mo sa Manila, Kampanyahan nyo. please, ikampanya nyo, pabutuhin nyo para sa ating brad na si Sam Bersosa. Napakinggan nyo naman kung ano kasi. Kumpara sa dalawang kasalukuyang mayor o mayora at yung nagbabalak, malayong malayo, talagang ipagmamalaki mo ang ating Sam Bersosa. No. Kaya nga, si Mooks ka na. Sabi ko nga, si Mooks, maikot-ikot ka, ikampanya mo. Na ikaw yung, si Mooks kasi, ano yan, journalist yan. He's a journalist, maraming, Director director din yan. Magaling din si Mooks eh. At saka influencer yan. Magaling siya. Ang akin dyan, Mooks, maikot ka at mangampanya ka para kay Brad. Lalo na sa Kay Sam. mga Muslim area. Oo. Muslim siya si Brad. Kaya nga, Si Mooks, eh. kampanya sa Manila, dyan Oo, sa Quiapo. Quiapo. Oo. Malaking tulong yan, Brad. Sa Mooks. Alam ko, ikaw kilalang kilala ka sa Quiapo. Sabi nga ni Sam pag nanalo siya, panalo ang Maynila. Yeah, ang galing mo. Ang galing mo ba, Jojo? Kailangan talaga natin yan. Tama yung salita mo. Pag nanalo si Sam, panalo Maynila. Hindi si Sam ang panalo. Manila ang panalo. Kasi ang puso, At saka, ang puso niya nasa Maynila Oo. Yun ang ano doon. Alam mo yung sistemang sinasabi ko, I keep on campaigning regarding good manners and right conduct. As I could see kay Brad Sam, pag makita ng kabataan, ito pala dapat ang gayahin natin. Yeah. Hindi yung isa, walang ginawa, kundi ganito. Ito kay Sam tayo. Yung mga kabataan, titignan nila eh. Hindi na yung tatay ko pa na inom. Kay Sam, magandang ituturo niya. Maraming Kaya ginagawa. yung good manners and right conduct. At saka yun siya ang example na talagang nagsumikap Sumikap at umunlad. Oo. Diba? Yung katulad yung Inanoy Villar, itong tunay na talagang Iba. from mahirap na talagang mga diba, talaga. from rags to riches. Yung mga ito Rags na to riches. So, very successful. tsaka, ang gusto ko sa kanya yung consistency talaga ito ako. Oo, tama. At saka wala pa tayo nabalitaan na nagbenta ng mamahaling sports car para i-donate, di ba? Walang Oo, sa kanya lang yun. Yung siya personal lang, na gamit siya lang niya yung para nakagawa ng ganun. Galing. Magaling siya. Unique, ibig sabihin talagang unique. One and only. Yeah, di ba? isa. So, how do we, Siguro si Brad Jojo. Kumusta ka na, Brad Jojo? Nakailang linggo ka na dito sa Manila? 3 buwan na yata. Ngayon na nagpakita ang ito po ang ating producer, mga Brad. Si Brad Jojo ang ating producer. Hindi na natin, in fact, hindi nga natin na napag-usapan yung nangyayari sa Congress na naman. Oo, yung mga... Ano ba nangyari si Sir? Nako, ayoko na Meron pa naman muna. tayong 2 minuto. Yung Tapos dalawang- kulang yun. Next na lang ako next na lang. sasalita. Sige, next na lang. Marami kong masasabi. Sige. Pasasalitain natin ng marami Oo. na isipan. Jojo, ako muna. Siyempre, sa ngalan, ni Sis Eunice, Sis Jackie, Sis Amy Ray Sakura, Sis Sunny Lay, Sis Nibera na Nibia, sorry, Sis. Yeah, oo. Radyo. Ako naman nagpapasalamat sa unang-una sa may kapal, pangalawa sa mga sumusubaybay sa atin, at sa mga Almosera family na tumutulong sa akin sa Antipolo, lalo na si Nicaine Almosera. At siyempre sa pamilya ko, kay Maria Ramona Fernandez, Sacha, Nonica, at Ruth Love, at Michael, at Marco. Yun lang po. Salamat po. Sa akin naman I have to greet my daughter. Yung daughter ko medyo may tampo sa akin. Tsaka yung granddaughter ko. Alam mo, Olivia, mahal kita, anak. To my granddaughter, si Kyla Okana, mahal kita. Mahal ko kayong dalawa. And I'll do everything for you both to be successful in your life. Just do the right path. Okay? And sa akin, magpapasalamat ako sa lahat na. At Si Ma'am hindi ko Elsa. of course, si Elsa. Kanyang mga Elsa kanina. Yeah, with Ma'am Elsa. Oo, na-clarify niya lahat ng gusto ko malaman. Oo, isa yun. Pangatlo na sinasabi ko. Oo, thank you very much. And of course, I will never forget this. And I'll never forget this again. Na masabi ko, please support si Sam Sam Gatso. Bersosa. Thank you very much. Subscribe.
Well, of course, you have to subscribe dito sa Arangkada Kapatiran. Subscribe para dumami tayo at magkaintindihan tayo, mag-exchange ideas. Okay? Yeah, thank you very much again. I'll see you next Saturday. Good afternoon. Samuel Sosa. Arangkada Kapatiran, banayad ang usapan, busilag ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan, dito makinig, bida ang mali.